matikman, isang saglit na parang walang hanggan. Yan ang iyong unang halik. Kailan ba yun? Kahit tagal na, ngunit tamis naroon pa tuwing ang mata'y mapipikit. Bakit tamis kusang nagbabalik? Kukupas ka, ngunit hindi ang nalaala mo ng una mong halik. Puso mo'y maghahanap muli at muli kang magmamahal. Lahat ay malilimot mo, ngunit hindi ang iyong unang halik, unang tibok ng pusong sabik. Isang saglit lang nang matikman, isang saglit lang parang walang hanggan. Limutin mo man, mahirap gawin, dahil damdamin mo'y sumisigaw. Mapipiman ang iyong bibig kay tamis ng una mong halik. Galing! Sige mo, malakas mga palakpakan. Sinunod mo kasi yung tinuro ko sa'yo eh. Sana sumulyap ka sana ng konti, nakita mo yung mga bakli ng bewang ko. Dinalo ka sila sa performance mo. O nga naman, ano bang gagawin ko kung wala ka? Siguro namatay na ako. Totoo naman eh. Eh, kung nasundan mo lang sana yung mga body language ko eh. Tonight is the greatest performance of your life. Eh di siguro puro kalaswaan ang dinulot ko sa nanay at lolo ko. Ah? Ha? Hindi totoo yung sinabi mo. Oo, Naku, of galing mo course. talaga. Halika na, uwi na tayo. Shit, yun na. O, teka, hindi tayo kakasya dyan. O, pare, Oh, ikaw na ang bahala dyan, ha? o saan ka pupunta? Pupunta lang ako sa labas. Babalik ako. Eh, kulang to eh. Bumalik ka ah. Tara, ako na maghahatid sa inyo. Akin na. Ay, hindi, sige ho, okay lang ho. Hindi, bitawan mo yan. Hindi. Kaya niyan, kaya. Huwag na kayo mahiya. Talagang binayaran ko agad yung cheat namin. Para mayatid ko kayo ni Sarah. Ang mayatid lang kayo, magiging karangalan ko. Eh, salamat na lang ho, pero marami pa kaming pupuntahan eh. Bibili pa ho kami ng gamot, tsaka pagkain ho para sa nanay ko. Eh di lalong maganda. Sagot ko na lahat ang bibilin. Akin na. Ah, hindi ho, okay lang ho. Bitawan mo kasi, wag mong hihilain at baka masira yung bagi. Eh di bigyan nyo na nga sa akin para hindi masira. Ah, ganon. O At your sige, service. ito sa kanang kamay. Mimay? Ito, dyan, sa kaliwa. Ito pa, sa kaliwa. Tingnan ko nga, tingnan. Ay, ang ganda, oh. Taas mo nga, tingnan ko. Ay, ang ganda. Tama na yan. Ano ka ba? Tama na. Halika na nga. Sobra ka na. Tungkol naman eh. Taxi! Miss, pwede magtanong, anong oras na? 12:10 ho. Salamat.
Sino yun? Parang kilala ko yun eh. Cute, no? Kaya lang mukhang walang pera eh. Ikaw talaga? Ay, Mimay, pakilang, please. Okay. Thank you. Lo, Mano po. Inay, inuwian ko po kayo ng siopaw tsaka sabaw na mainit, oh. Nayo, habang mainit. Nay? Yan. Alam niyo ho, Inay, pag sikat na ho ako, tsaka pag malaki na ho ang bayad sa akin, ibibili ko kayo ng mamahaling vitamins. Tsaka po, patitingnan ko kayo sa espesyalistang doktor. Kaya lang ho, ang barat naman ng kinakantahan ko eh. Nayo, pag tinanggal niyo na hong pambili ng damit, sapatos, tsaka makeup, pati na rin ho yung pantaksi namin ni Mimay, eh magkano na lang ho natitira. Sabi ko nga ho, sana sagot na lang nila ang mga costume. Mimay, pakisamahan mo munang kumain ng Lolo Ige, susunod na ako. Tenalo. Alam mo, Sarah, hindi matapos-tapos ang pagpuri ko't pasasalamat sa Diyos. Dahil sa binigyan niya ang iyong ina ng isang napakabait na anak na katulad mo. Sana nga'y maipagamot mo siya. Naku, hindi na ho magtatagal yan. Aba, ito si Sarah, ang lakas ng mga palakpakan sa kanya. At may pumipito pa, ha? Pwede ba namang walang big time na makadiscover sa kanya? Eh, hindi pa nga niya ginagaya yung mga pasew-sew kung ganyan eh. Mimay, Mismo. pakakainin mo ba na malamig ang Lolo Ige? Ay, tena ho, Lolo, habang mainit. Nayo. Hindi ba frontal shot ni Violeta ang inapprove ko? Oh, bakit itong nakatagilid ang ginamit mo? Kasi ho, ma'am, masyado hong flat ang lighting ng frontal niyan. Eddie, hindi matangos ang ilong ni Violeta. Ngayon, kung itatagilid mo, lalong mahahalata, oh. Ngayon, kung dadalin mo siya kay Dr. Danny David, siguro, kahit na profile, aaprubahan ko. Palitan mo yan. Ma'am. Sige ha. Ma'am, gusto niyo raw ako makausap? Ikaw? Kakausapin ko? Bakit? Oo. Alika. Eric, sumasakit ng ulo ko kina Susan at Vicky. Si Susan, parang hindi na mapigilan para mag-asawa at doon daw siya maninirahan sa Australia. At si Vicky naman, gustong gamitin yung option ng kanyang kontrata, meron daw siyang magandang offer sa Japan. Kung gusto niyo, kakausapin ko. Para ipaliwanag sa kanila na dito lang sa Mega Recording ang kanilang bright future. Aba, hoy! Kung maiigsi ang mga utak nila at kailangan pang sabihin sa kanila para malaman nila, magpahinog sila. My God, in this business, nobody's indispensable. Hindi makikiusap ang Mega Recording Company sa kanila. Mag-ikot ka. Malaking Maynila. Marami pang magagaling na singers na hindi pa natutuklasan. Hi, Ma. Oh, good, nandito ka, Eric. Samahan mo ako mamaya dahil may imbitasyon ako kay Cherry Pie. I'm afraid magpapalit ko muna ng escort. May inuutos sa mami mo sa akin. It's quite important. O di, kung ganon, di hindi na lang ako pupunta sa party. Sa'yo na lang ako sasama. Yang ganda mong yan. Puro inuman lang ang pupuntahan ko. At saka, wag mo naman ako isubo sa away. Teka nga muna, Mami. Ano naman ba ang pinapagawa mo kay Eric, ha? We're running out of talents. He's going on a scouting expedition. Doon siya mag-scouting sa mga 5-star hotels like Philippine Plaza, Manila Hotel, o di kaya Century Park Sheraton. Alam ni Eric kung saan siya maghahanap. Hindi doon sa mga lugar na ang mga kumakanta nakakontrata na sa ibang recording companies.
on drugs. Kahit tunay aking pangarap ka at alam kong gayon ka rin sa aking sinta. Kailan may di sasabihin na minamahal din kita. Pagkat hindi ang damdamin ko. Waiter, Sir? ang singer. Gusto ko siyang makilala. Pwede siyang kumanta. Yes, sir. Muli pang magkita. Sir, ito na po yung pinagmamalaki naming singer. Hi, Hello. I'm Eric Abella. Mega Recording. Hi, I'm Mimay. Dating nagtitinda ng kalamay, biglang naging alalay, now General Manager of Sara Montesa. Are, Please join me. okay. Sarah, dito ka. Mimay? Dito ka. Ako dito. Mr. Bella, doon kayo. Take your seat. Waiter, kunin mo yung mga orders sila. Yes, Soft drink na lang. Wala ka bang menu? Alam niyo, Mr. Eric, hindi niyo na itatanong niya talagang maraming kumukuha dyan sa pinsan ko si Sarah kasi napakagaling niya talaga eh. Kaya lang kapag yung mga lugar ay yung mga tipong Australia o Hong Kong, Japan, hindi namin tinatanggap kasi masyadong malayo nahuhomesick kami. Kaya Alam mo, dito na Mimay, lang kami sa Pilipinas. Ano yon? Iyang mga in-order mo, Oh, masarap lang kainin kapag mainit. alam ko ang tinidor ang tagal. Excuse me. Palitan mo yan, ha? Miss Montesa, una sa lahat, ang paghanga ko sa iyong magandang boses. At sa iyong hindi pangkaraniwang style. At kung pagbibigyan mo ko, iyo ang Mega Recording Company para hagdan sa iyong tagumpay. Una rin ho, Mr. Abella. Sorry ho sa pagbibiro nitong pinsan kong si Mimay. Mabait naman ho talaga ito eh. Kaya lang ho, siya ho yung napagbili ng bantayan ako. Kaya ho lahat ginagawa niya para pag-ingatan ako. It's okay. Actually ho, pwede naman tayong mag-usap ng diretso eh. Ano nga ho yung sinasabi niyong alok? Hinahanap ang pag-asa na walang landas. Kailan ba darating ang bukas para sa akin? Malayo pa ang umaga. She's really very good. Tama ka, Eric. May boses nga siya. Konting coaching lamang sa voice and diction. You know what I mean? Ikuha mo siya na magtuturo sa kanya ng finer points in singing. Ipahahanda ko sa abogado ang kontrata. Ho? I'll plan big things for you, Iha. Magpakabait ka lamang at maging masunurin. Sisikat ka. Lalampasan mo lahat ng mga sikat na singers ngayon. Salamat po. Ihatid ko na kayo. Huwag na lang, salamat. Marami pa kaming dadaanan ni Mimay eh. Wala naman akong gagawin eh. I'm not busy. Sa ibang pagkakataon na lang. Siya nga pala. Salamat ha. Look, you have nothing to worry about. Basta galingan mo lang. Para hindi ako mapaya sa boss ko. Gagawin kong lahat. Okay. Sige ha, Bye. salamat sa tulong. Sige. Ano ka ba naman? Di kotse na nga tayong uuwi. Ang dami pang pakeme. Paano ngayon yan? Di maglalakad na naman tayo. Magkakapaltos-paltos na naman pa natin. Magpapatig tayo tapos ano? Pagdating doon, alam nga namang di man lang natin pabababain para painumin. Bibilad mo pa yung kawawang kalagayan ni inay. Kung nga pala, no? Tamo-tamo. Kaya minsan-minsan gamitin mo naman yung kukote mo. Huwag yung kasi puro kasapangan na lang yung iniisip mo. Halika na. Magbumura na ng mga kalyo ko. Eric, sino yung chipipay na kausap mo, ha? Si Sarah yun. Yung discovery ko. Siya ang papalit kay Susan. Nagustuhan ng mami mo. Magsasign ng contract. I-build up. Good.
Pero trabaho ba ng isang executive ng mega recording ang mag-offer na ihatid pa sila? What's wrong? Kung makakatulong sa talent. To build self-confidence. Bakit hindi mo na lang ipahatid sa service ng kumpanya? Pwede ba ha? Ayoko na makita ang inahatid-hatid mo pa yung babaeng yan. Sarah ang pangalan niya. Hindi yung babaeng yun. Lo, Ah. ano ho ba talaga nangyari? Ba't ho ba nagkaganyan si inay? Sabi niyo ho sa akin nung dalaga pa siya, lagi ho siyang masigla at masayahin. Nag-rain na sa fiesta dito. At saka, lagi siyang kinukuhang sa gala. Alam nyo kaya nag-imbestiga yan? Dahil gusto niya na talaga ipagamot tong si Naibina eh. Dahil gusto niyang ipagmalaki ang buo niyang pamilya sa gwapo niyang discoverer. Tumahimik ka nga dyan, ha? Si inay ang asikasuhin mo. Lo, ano ho ba talagang pinagkaganyan ni inay? At saka bakit ho apelido niya ang gamit ko, Montesa? Sino ho ba talaga ang tatay ko, Lo? Ano ho apelido niya? Hayaan mo nang nakalibing sa limot ang masakit na nangyari. Baka mamahay pa ang paghihiganti sa iyong kalooban, wala naman tayong magagawa sa pamilyang umapi sa atin. Pwede ho bang wala tayong magagawa kung tayo'y nasa katwiran? Napakabata pa nga ng apo ko. Wala pang alam sa takbo ng mundo. Sarah, ang tuwid ay nababaluktot ng salapi at ang baluktot ay naitutuwid ng kapangyarihan. Ano ho bang ikinamatay talaga ng tatay ko, Lo? At saka, bakit hindi ho natin dinadalaw ang libingan niya pag Todos los Santos? Saan ho bang sementeryo? Marinig ko lang ang pangalan niya eh. Parang nahihirapan na akong sundin ang utos ng Diyos na patawarin at mahalin ang gumagawa sa atin ng masama. And I will never say goodbye. Well, you have a nice voice, but you should learn to relax more. And you're not breathing properly. Now try to breathe again. So you try to go against my hands and expand your ribs like, plus the weight of your shoulders. So go against my hands. Very good. So these are just minor corrections I'm doing. But congratulations because you have a rare talent here. Thank you very much. My pleasure. I have to go now, so I'll see you again. Bye. Bye. Sarah. Hmm? Okay. Maghanap ka ng isang article dito. Tapos basahin mo na malakas. Kailangan pa ba yon? Kaming hindi tumatapak sa entablado. Basta naiintindihan lang ang English namin, tama na yun. Pero kayong mga umaharap sa publiko, hindi lang dapat tama. Dapat maganda. Yung phrasing, choice of words. Yung... Oy, babae. Hindi ba tapos na ang lessons mo? So, dapat umuwi ka na, di ba? Alam mo, maraming trabaho ang boss mo kasi. At saka, lugar ng trabaho to. Hindi beer garden. Sarah, sandali. Sa susunod na lesson na lang. Aray! Ano sorry pa? Nabuhos na! Para naman umabot sa yung bombero. Ano ba yan? Mamaya na akong papaliwanag. Halika na. Ito yun naman ni Eric eh. Dali na. Ano ba? Anak ko, ayun, nagtututulo na. Ano ba? Eric, naiinsulto na yata ako ah. Kung gusto mo rin lang akong palitan, wag naman yung kung sino-sino lang na napupulot mo sa mga mumurahing restaurant. Hindi ko napulot si Sarah. Discovery ko siya. O ba't kailangan mo pa siyang himas-himasin na parang tutang giniginaw? Obligasyon kong asikasuhin ko siya. Teka nga muna. Bakit ba lahat ng gawin ko kailangan ko ipaliwanag sa'yo? Daig ko pa ang presong binabantayan. Oo nga, binabantayan nga kita pero nakakalusot ka pa rin. Bakit? Wala ba akong isip? Wala ba akong sariling desisyon? Margo, kung igagapos mo lang ako at hindi mo ako palalayain, mabuti pa mag-break na muna tayo. Proceed with the printing. Thank you, ma'am. Maano ka Sige, ba ma'am. naman? Mas importante ba sa inyo ang jacket ng record na yan
kesa sa kaligayahan ng sarili niyong anak, mabinabastos na ako ni Eric. Nakikipag-break na siya sa akin. Kaya kailangan turuan natin siya ng leksyon. Tumahimik ka, Margo. Pag meron dapat turuan ng leksyon, ikaw. Pati pagka-spoil mo sa bahay, dinadala mo sa negosyo. Abay, matuto ka naman mag-adjust kay Eric. Mas kinakampihan niyo pa siya ngayon, ganon. Masipag siya at pinagkakatiwalaan sa kumpanya. Pag nawala siya, para na rin ako nawala ng kanang kamay. So I suppose kung akong mawawala sa inyo, baliwala. Sige, mas bigyan niyo pa ng importansya yung Eric na yan. Akala niyo hindi ako marunong humanap ng solusyon sa sarili kong paraan. I'll show you, ma. Hindi lang yung Eric na yan ang lalaki sa mundong ito, no? Pambira ka na, pare. Sa lahat ng taong nakilala ko, ikaw ang pinakamatagal magbihis. Muntik na kaming malasing sa kahintay sa'yo. No, actually, pangatlong bihis ko na to eh. Madali ako pawisan ngayon eh. Ibig mo sabihin, after all the winters sa States, hindi mo na kayang harapin ang init dito sa Pilipinas. Sobra na. No, look, it's gonna take time for me to get used to all the heat. Si Margo, anak ni Kumadring Elena. O, ikaw muna ang bahala kay Kumare, ha? O sige. Iha, bakit hindi mo sinama si Kumaring Elena? Alam niyo hindi ganun kadali yun, Mr. Abrigo. Basta't madilim na, hindi niyo na siya mapigilan sa pagbibilang niya ng pera. At sa pag-iisip, kung paano ba magkakaroon ng maraming pera, diyan kami nagkakasundo ng mama mo, Iha. What about your boyfriend, Eric? Bakit naman ho akong magdadala ng gwardya? Malino naman hong nakasulat sa imbitasyon na ang parting ito ay para sa uniko iho ni Don Julio. Siguradong maraming naiwanang Amerikano to. Hi, tita. Para dyan kami. Ay, kahit sa Amerika, Hello. Pilipina pa rin ang dates ko. Oo. Oo. Pero hindi mo sa amin, pare. Excuses. Anong pinagkabusan mo ng panahon doon? Mga American Pinies, pag-aaral mo, o yung pagkanta mo, pare? Johnny, I'd like you to meet Margo. Si Johnny. Hi. Anak siya ng kaibigan ko si Elena. May-ari ng Mega Recording. Mega recording? Aba talaga yatang wala na sa negosyo ang fortune mo ah. Di ba dati pa, mahilig ka ng kumanta? Ano naman nakapagtataka doon? At sabi ng daddy, nung bata pa si Tulio, member siya na sa combo. Kaya pala eh. Kanino pa nga magmamana? May napansin akong piano kanina pagpasok ko. Baka naman pwedeng makarinig ng minana ni Johnny sa kanyang daddy. Huwag kang makikinig sa mga kaibigan at pinsan ni Johnny. Ang minana niya sa akin ay ang aking pagiging negosyante. Please, Mr. Abrigo. Alam kong kaya ako sa Amerika pinag-aral ni Daddy ay para umiwas sa musika. Pero maaalis pa ba ang minanang nasa dugo na? Margo, para sa'yo to. When I think of home, I think of a place where there is love overflowing. I wish I was home, I wish I was back there with the things I've been knowing. When that makes the tall trees bend into leaning, suddenly the raindrops that fall have a meaning, sprinkling the scene makes it all so clear. Maybe there's a chance for me to go back now that I have some direction. It would sure be nice Huwag to niyo be akong tatanggihan, back Don Julio. home, where there Gusto ko is sanang ipakilala si Johnny kay Mami as my surprise discovery. Si Johnny. Parang nangyari ng hinihingi mo. Alam mo, sa tinagal-tagal ng pagsasama namin, kahit kailan, hindi tumanggi yan sa isang babae. Lalo na sa isang magandang babaeng katulad mo. Tulad ng pagkakaalam ko sa kumpare mo. Naku, kumadre. Parang iisa lang naman ang gumupit niyan eh. Mula pa nun. Suddenly my world's gone and
change its face. Now that I know where I'm going. Baka naman hindi ko na naman kayo pwede ihatid. Sanay naman kami ni Mimay sa bus at taxi eh. Noon yun. Hindi na ngayon. Dala niyo na ang pangalan ng Mega Recording Company. Hindi pa naman lumalabas yung mga publicity ko eh. Hindi pa ako nakikilala ng publiko. Oh, hi. This is Johnny, my discovery. Hi. Hi, Johnny. I'm Eric. I know my mommy eh. Magaling yun kumilala ng tunay na talent. I'm sure marinig ka lang niyang kumanta, Johnny eh. Mababaling na sa'yong malalaki niyang plano. At sigurado akong itsipwera ng mga waklas na binibuild up ng mga walang taste dyan. Oh, come on, Johnny, let's go. Natawagan ko ng mami sa telepono at kanina pa siya naghihintay. Let's go. Well, kung talaga hindi ko kayo maatid, pumunta na lang tayo sa kantin. Magmerienda tayo. Let's go. Sige. Ikaw bang anak ni Julio Abrigo? Yes, ma'am. Sikat siya talaga nung panahon namin. Sinusundan pa nga namin kung saan tumutugtog ang kanilang grupo eh. Ay, naku, mami. But wait until you hear him sing, ha? Oh, Johnny, upo ka muna. Kamag-anak niya na mismo ang nagsasabi, mami, na luma daw yung daddy. Kaya kung ako sa inyo, siya na lang ang i-build up nyo para taob na yung teta nung si Sarah na yon. Bakit naman? Di ba ako pwede kumakyat na walang tinatapakan? Narinig mo yon, Margo? That's the voice of confidence. Kung talagang gifted nga si Johnny tulad ng sinasabi mo, sisikat siya on his own. Besides, you cannot put down a genuine talent like Sarah. But do everything to build him up, mami, ha? Sure. Lo, mano po. Nay? Lo, prutas ho para madali kayong matunawan. Nay, oh, para ho madali kayong lumakas. Nay, oh. Yan. Ay! Naku, Lo, Nay. Naku, munti ko nang makalimutan. Tingnan niyo ho, Lo. Nay, oh. Bukas ho, idideposito ni Mima ito. Inay, konti na lang ho. Ilang show na lang ho sa probinsya, maipagagamot ko na po kayo ng husto. Salamat sa grasya. Salamat po. Please welcome Sarah Monteza and Sa Aking Daigdig on Metro Manila's number 1, 93.9 WKC. Monteza, for the very first time sa linggo na po sila. Welcome to the show. Salamat po. Oo. Magandang hapon po. Bagong muka, bagong awitin. Yan, nakikita nyo na kung sino yung muka at boses sa likod ng awiting madalas nating marinig. Marami na kasi nagre-request talaga niyan sa awiting yan. Sino bang gumawa ng awit na yan? Si Benny Saturno po. Matanong ko lang. Saan ka unang umaawit dati? Sa isang singalong bar po. Nakakahiya naman po, hindi naman ho kilala yung lugar. Hindi, huwag kang mahihiyang sabihin kung saan ka nanggaling dahil sa Cebu Boy. Kung saan lang namin pinulot ito eh. Pambihira mo to. Kaya mas importante pa kung saan nanggaling, kung saan siya patutungo ngayon. Do you have any plans in, yung lalabas ka sa pelikula or doing more TV shows? Sana po, pag pinagpala ho. Mga kaibigan, dumako na tayo sa sandaling pinakahihintay natin, ang pagpaparangal sa isang bagong-bagong recording star na sa kauna-unang album niya ay bumenta ng 120,000 copies.
So, ang ibig sabihin, siya ay hahandugan ng Triple Platinum Award. Ladies and gentlemen, Miss Sara Montesa! Magandang hapon po sa inyong lahat. At ngayon mga kaibigan, ang producer ng Mega Recording Corporation. Tanggapin mo mula sa Mega Recording Corporation ang plaking ito. Congratulations. Iexaminin ko siyang mabuti. Pero ayon sa kwento niyo, parang kusa niyang isinara ang kanyang pag-iisip para hindi niya maalala ang masakit na nangyari noon. Doc, kung makakatulong ho, gusto ko ho sanang ipakonfine siya para humaobserbahan niyo ng mabuti. Lalong mabuti, mamomonitor ko ang kanyang daily progress. Doc, salamat ho. Aasahan ko pong tulong niyo. Makakaasa ka. Go! 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2. Naisip mo na ba kung sino magiging front act ni Sarah? Who do you have in mind? Siyempre, lalaki dapat. Nakakontrata na rin lamang sa atin si Johnny. I think it's about time na expose natin siya sa publiko. I beg your pardon, ma'am. Gagawin yung front act lang si Johnny sa isang pipitsugi na concert na kagaya ng kay Sarah? Teka, mas mabuti kaya kung baliktarin natin ang sitwasyon. Mas mabuti kung si Johnny na lang dahil bukod sa magaling siya kumanta, graduate pa siya mula sa States. Tumahimik ka nga, Margo. Magpasalamat ka nga at ginagawa kong front act ang iyong discovery para kay Sarah. Napakainit niya ngayon. Sold out ang kanyang mga records at pinag-aagawan siya ng lahat ng mga TV shows.
ko na sabihin, di na ako kailangan pang tumating. Ano ang iyong hinihintay? Sabihin mo na pagkat ako ay nahihirapan at nabitin at wala na akong maisip kundi naginip at iba. Ikaw ay aking kasama. Sige. Hi! Thank you. Maginap na ba yung maupuan niyo? Dito na kami, pare. Sige. Thank you. Ay. Uy, nakita mo bang reaksyon sa amin ng publiko? Exciting, ano? Alam mo, sa tinagal-tagal na nangarap akong magka-break, ni minsan ay hindi sumagi sa isip ko Galing ni makapareho Sean, ng isang kasing init ni Johnny. Bilong mo? Pwede ba, Sarah? Tapos na yung show. Totoo naman, di ba? Halos sumabog ang music museum sa palakpakan. Sarah, can we bother you in a few questions and I will teach you take you with Oh, John? sige ho. Sarah, sige na. Guys, siguro mamaya na lang. We're having dinner. Ayaw. Ay, nako! Flash-flash na itong mga to. Hindi ka na nga. Oh, bakit? Kanina pa tayo naghihintay Nakita mo dito, na tapos yung wala press na. excited sa tambalan namin ni Johnny. Ako namang ginanong nagalit yata. Sige na. Alam ko. Paupo kayo, ha? Pero pwede ba? Okay. O, sandali. Sintablado lang kayong magkapareha. Pagkatapos ng show, ako naman ang Come, asusun. Iha. Excited ng mga reporters na ma-interview kayo at makunan kayong dalawa ni Johnny. Johnny! Excuse me, ah. Okay. Kailangan ka ng mga kaibigan nating reporters. But this is rare. At kung kukulitin ka naman nila, bahala ka na magpalusot. Halika na. Halika. Hindi ho. Talaga magkaibigan lang ho kami ni Johnny. Hindi ho. O di ba, girls? Ibang klase talagang kumanta si Sarah. Pag nakikinig ka sa kanya, pwede kang sumayaw. Pwede kang mangarap, umiyak, humalakak. Pwede lahat. I beg your pardon. Si Johnny yata nagdala ng show. Galing Amerika yon. Kaya lahat ng mga galaw niya, puro latest. Excuse me. Kahit tanggalin ang boss mo doon, made na yun. Kaya lang linagay ang boss mo doon para hindi mainip yung mga tao habang nagbibihis si Sarah. Pinipikon mo ako, ha? O ngayon, Oo, bakit naman kayo magkalayo? Para kayo nag-aaway. Ilagay mo ang kamay mo dyan. Oh, hindi ba bagay sila? Talagang bagay na Bagay? I think we're a couple of fools para pumatos sa celebrities. Hindi kaya mas mabuti kung magbalikan na tayo. Magaling ka magpatawa, Margo. Maaaring lasing sa palapak ang dalawa ngayon. Pero pagising ni Sarah bukas, ako pa rin nasa isip niya. Sana. Para hindi niya manakaw sa akin si Johnny. Kagaya ng ginawa niyang pagnanakaw sa'yo. Masayang masaya si Doktor dahil sa progreso ng inay mo, Sarah. Kung papayag daw tayo, maaari na natin siyang iuwi. Ngayon, dadalhin mo na lamang siya dito linggo-linggo. Ngayon, kung kapos ka sa oras, tawagan lang siya at siya na pupunta sa bahay. Bakit pa hulo? Gano'n naman pala ho't napapagaling ni Doktor si Inay. Tsaka na lang ho pagka magaling na siya. Huwag ho nating apurahin. Tsaka, gusto ko ho nandito siya, lo. Para ho kahit nagtatrabaho ako, tahimik ho ang aking kalooban. With any luck, then I suppose the music never ends. Ganda.
O ano sa tingin mo? Pwede na ba tayo mag-record ng duet? Oo, pero sina boss naman ang magdidesisyon yan eh. O paano, di bukas na lang ulit ha? Tuloy na ako. Thank you. Sarah, ako na lang maghahatid sa inyo. Hindi. Sige, salamat kasi susunduin kami nung pinsan ko. Pinsan? Wala naman akong alam na pinsan. Ba masarap kasama yan si Johnny. Hindi nauubusan ng kwento. Join na kayo. Kasi pag kami dalawa lang, malamang hindi na naman mapapakain yan eh. Sige na. O ano, pagbigyan na natin. Type yata makasama ang aking refreshing beauty eh. Si Sarah lang. Tipati ko. Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Di ba susunduin tayo nung pinsan ko? Tara na. Pinsan? Sige, Johnny, ha? Bye. Tama. Sundin pa kami ni Ricardo eh. Yung pinsan. Okay lang. Johnny, matagal ko kasing ikinahiya ang inay ko sa mga tao eh. Maraming gustong dumalaw sa bahay pero iniwasan ko. Sa ospital ang punta ko ngayon. Kung gusto mo kaming ihatid, okay lang. Pwede ka pang umakyat kung gusto mo siya makilala. Lo, kayo, tuloy kayo. Lolo, si Johnny po, kasama kong singer. Johnny, lolo ko. Kamusta po kayo? Mabuti. Upo kayo. Siya naman ang nanay ko. Maliit pa ako, ganyan na siya eh. Kaya lang ngayon pa lang namin napapadoktor. Saan ang tuloy nyo? Diyan lang, sa may music store. Maghahanap pa ako ng mga lumang pyesa. Di pa ako masyadong sold sa ini-ensayo natin para i-record eh. Bakit luma? Well, I thought that in the midst of all these successful revivals nowadays, I figured na puputok ang isang lumang kantang pwede natin lagyan ng bagong interpretation or just do it as is. Ay naku, wag ka na maghanap. Marami nun sa aparador ni Inay. Halika kayo, tuloy. Upo muna kayo, ha? Ikaw na munang bahala sa kanila, Mimay. Sandali. Sige. Have a seat. Have a seat. Thank you. Maupo kayo. Sige. Can I offer you anything? Anong gusto niyo inumin? Ano ba meron? Well, it's a choice from Salabat, Banaba, Lubid-Lubid, at Bito-Bito. Baka ang kala nyo, yung herbal drinks na yan ang dinadayo ng mga foreigners. At nakakaalis yan ng arthritis, asthma, ang dami. bosyo, Tingnan mo. malat, at yun na. Oh, ano pang hinihintay mo? Ayan, di pa butit uminom ka na. Minamalat ka ba? Hindi naman siguro. Alin? Aba? Ba't sa dami ng mga piyesang ito, ito lang ang walang karugtong. Wala talaga eh. Gusto niyong pumunta sa bahay? Gusto kong subukan sa piano to eh. Nakapos sa kapalaran. Let's go back here. Hindi nagkakaiba simula ng ating buhay doon sa sulok ng daigdig, nakapos sa kapalaran. That's it. Ha? Yeah, hanggang doon na lang eh. Ba't kaya? Sa lahat ng piyesa, ito pang nawawala ang kaputol. Sayang. Ganda pa naman. Composed by Arsenio Rivera.
Sino kaya itong napakahusay na composer na ito? Nasaan kaya siya ngayon? Napanggal mo, Arcelio! Sandali Diyan lang kayo. Pare, pwede ba? Isang kanta pa. Ano ba, Arcelio? Isa pa. Ayan. Hindi natin alam kung ilang araw, ilang linggo, ilang buwan tinapos ni Arsenio Rivera ang kantang ito. Ngayon pinipilit natin matapos ang kantang to. Parang nakakalimutan natin na masterpieces, especially like this one, are not finished overnight. Excuse me Hi, Ma. Dad. Hi, anak. Gusto kong makilala niyo mga kaibigan ko. Hi. Ma, Dad, si Sara Montesa, kasama ko sa Mega Recording. Yung manager niya, si Mimay. Magandang gabi ho. Hi. Niyaya ko sila dito dahil meron kaming pinapractice na bagong piyesa na napakaganda, Dad. And you know, this Arsenio Rivera, I mean, whoever he is, I think he's a genius. Saan naman yun nakuha yung piyesang yan? Mula ho nang magkaisip ako, nasa aparador na huyan ng nanay ko, pero hindi ko pinapansin. Hindi naman masasabing kamag-anak niyo Rivera yan? Pwede ho, kasi ho yung ginagamit kong apelidong Montesa, sa nanay ko ho yun. Kung sa bagay, sa Placa Manosa Entablado, mas elegante ang Montesa kesa Rivera. Tutuloy na ho kami dahil may ensayo pa ho kami bukas. Sige, Ma, Dad, papahatid ko lang sila sandali sa labas. Oh, Johnny, magbalikan lang kaagad. Meron tayong pag-uusapan. Medyo importante. Matabi sa mangga. Oo, pa ako namili niyan. Well, Hi. Mom, Dad, what do you think of Sarah? Iwasan mo ang babaeng yon. You can't possibly be serious, Dad. Si Sarah ang kaduet ko sa unang plakang gagawin ko para sa Mega Recording. Sa rehearsals pa lang. Araw-araw nakikita kami. Then, talk to your producer. Sabihin mong hindi ka kinakailangan makipag-duet. Solo mo ang iyong karir. At hindi ka dapat idikit kahit kanino. Pero maganda naman ang iniisip ng Mega, Dad eh. I mean, she's good for me, we're good for each other. Ay, kung nakita mo yung concert namin noon, grabe talaga yung reaction ng tao sa amin, Dad. So, sasanayin niyo mga tao na tanggapin kayo as a singing partner. Pagkatapos, mag-iilusyon ng mga fans at tatanggapin kayo as a pair, not as individuals. Oras na may mag-asawa sa inyo, o gusto ninyo mag-solo? Ang Mega Recording ang may hawak ng desisyon. Yun ang nakasulat sa pinirmahan kong kontrata. The hell with your contract. Babayaran ko ang multa kahit magkano. Makinig ka. Sa personal mong buhay o sa pagkanta, hindi makakabuti sa yung babaeng yun. Well, may I know what you have against Sarah? Basta ayoko sa kanya, tapos. Eh kung sabihin ko sa inyo na mahal ko siya. Titiyakin ko sa'yo na hindi mo alam ang iyong ginagawa. Panglabas lang yan nakikita mo. Na hindi mo nga nakikilala kung saan siya nanggaling. Kung anong pagkatao niya. Si Margo na lang ang asikasuhin mo. Magiging mabuting asawa siya para sa'yo. Ano naman hong dahilan para iwasan ko si Johnny? Ayan nga, nakita na niyang kalagayan ni Inay. Pero hindi naman ho nagbago kahit konti. Si Johnny. Pero meron siyang mga magulang. Ang wika mo Julio Abrigo ang kanyang ama? Oho. Ay, naku. Mata pobre yun. Hindi papayag yun na mahulog ang loob ni Johnny sa anak ng isang katulad ni Bina. Hindi naman ho nanliligaw sa akin si Johnny, Lo, eh.
Magkasama lamang kayo sa trabaho, magkadweto sa pagkanta. Hihintayin pa ba ninyong mahulog ang loob nyo sa isa't isa para matikman ninyo ang lupit ni Julio? Kilalang kilala niyo ho siya, Lo? Ineng, laganap ang reputasyon ni Julio sa buong Maynila. Kapag inayawan ka niya, wala siyang pakialam kung sino man ang masasaktan. Bilib ako sa'yo, partner. Seryoso ka talaga sa pagpapakabuti, no? Ano ba ang target mo? Parol? Hindi. Langit. Ano? Osa, sa makalabas tayo o hindi, isa lang ang sigurado. Mamamatay tayo. Ayoko mapunta sa impyerno. Bakit? Meron pa bang mas impyerno rito? Alam mo namang meron eh. Apoy. Kumukulong asupre. Pare, langit ito pagka ikinumpara mo sa lugar ni Satanas. Tinatakot mo naman ako eh. Totoo naman ah. Noong araw, ambisyon ko rin yung parol. Alam mo kung bakit? Gusto ko makaharap yung kumosa sa akin. Sabi ko sisiling ko ang buhay niya, maski na maglabas-pasok ako dito. Dapat lang. 20 taon ka na nagtitiis dito eh. Pero mali pala. Kung meron dapat parusahan eh, Diyos na ang bahala. Alam naman niya yun eh. Pare, kung magpapare ka, dapat noon pa. Ngayong gurang na tayo. Huli na. Yun nga eh. Habang tumatanda tayo, palapit tayo ng palapit sa hukay. Basta gusto ko doon sa itaas. Ang hindi ko nagawa sa aking mag-iina, Diyos na ang gagawa sa kanila. Ayaw ko sa'yo. Basta ako, isa pa lang napapatay ko rin sa mga lumapastangan sa asawa ko. Basta ako nagkaroon ng pagkakataon makapuga. Ubusin ko lahat yun. Pare, hindi ka pa naman yata inaantok eh. Baka gusto mong basahin to. Halika, uminom ka muna. Bata pa ako. Mayayain na ako. Kaya ako pinasok ang ganitong trabaho. Para ma-expose sa mga tao. Nang makilala kita, umurong ulit ang dila ko. Baka isipin mo na, humingi ako ng kapalit sa mga tulong ko sa'yo. Pero hindi. Gusto talaga kita. Tinom mo. Pero ngayon tinapangan mo na. Kasi takot kang mahulog ang loob ko kay Johnny at tuluyang ka maagawan. Halata ba? Sana noong ka pa naglakas loob. Eh di sana baka tayo na ngayon. Talaga namang hanggang ngayon, may nararamdaman pa ako sa'yo eh. Walang duda yun. Pero dumating si Johnny sa pagitan natin. Iba naman ang nararamdaman ko sa kanya. Pero meron din. Kaya hindi muna kita masasagot. Kailangan sigurado muna ako sa aking sarili. Sana mag-decide ka kagad. At sana akong piliin mo. I need you, Sarah. I've never been so sure of anything in my life. Margo. How nice of you to come. Thank you. Sit down. Alam kong ikaw ang dapat kong sadyain, pero ayaw kong makita tayo ng mami mo o ni Johnny. Dito, makakapag-usap tayo ng walang iniiwasan. Why do you sound so intriguing? Kanina nung tinawagan ko kayo sa telepono, ang sabi nyo hindi tayo pwede mag-usap. Ngayon naman walang dapat makakita sa atin. Ano bang misteryo to? Just relax, Margo. Gusto kitang maging malugang. Hindi mo naman ako siguro tatanggang maging binan. Paano naman ho mangyayari yun? Eh wala namang nakikita ang anak nyo kung hindi si Sarah Montesa. Kanya nga mag-uusap tayo eh. Sa palagay ko, sasangayon ka na pareho tayong makikinabang sa iniisip ko. Good morning. Hello.
Excuse me, nagsimula na bang conference? Hindi pa ho, ma'am. Pero nandiyan na si Eric sa loob. You're not exactly happy to see me, are you? Pero wag mo ko ipagtabo yan dahil importanteng magkausap tayong dalawa. Tungkol sa... Sa'yo. Sa akin. Sa gusto natin sa buhay. Go on, I'm listening. Alam kong desidido ka na kay Sarah at kailangan masarili mo siya. But you have to admit, mahirap mangyari yon dahil nandyan si Johnny at nahahati ang atensyon ni Sarah sa inyong dalawa. Don't try to convince me na pinagmamalasakita mo lakad ko kay Sarah. Not really. Nagkataon lang na ang sarili kong motibo ay konektado sa pwedeng mangyari sa inyo. Kung hindi mo makukuha si Sarah, may panganib na maagaw niya sa akin si Johnny. Now, for our own good, hindi kaya mas mabuti kung pagsamahin natin ang ating mga utak at mag-isip tayo ng paraan para iyong-iyo lang si Sarah at aking-akin lamang si Johnny. Johnny, ano kaya kung iwasan mo munang papunta dito? Kasi baka lalo lang kayo magkainitan ng daddy mo eh. Wala yun. Ha? Ano? Habang panahon na nagbang dilitahan niya ako? Sige. Aray. Alasito mo. Aray. Okay. Nong, tara na. Sige. Bye. Ay! Teka. Sandali. Bakit? No. This is a short love letter from my heart to keep us together when we're apart. Sige. Bye-bye, ah. Hihintay pa ako ni Johnny. Anong problema mo, Eric? Pwede ba? Huwag mo nang pupuyatin si Sarah kung hindi mo lang kailangan. Makakasama sa kanyang boses. Alam mo, nawawalan ako ng gana. Nakakainis eh. Nakakainis talaga pag mayroong magulang na nakikialam. Eh, hindi ko alam kung matatawa ako eh. Nakakatawa talaga dahil magkasama kayo sa isang kumpanya. Hindi ako nagpapatawa. Okay? So you're serious? Look, I know you're trying to pick a fight. Pero bakit? Alam kong ganito ang lalaking kanto. But between two civilized people. Gusto ko si Sarah. Very well. Gusto ko rin siya eh. Eh di manalo na lang ang magaling na lalaki. Sige, hinahamon kita. Dito. Ngayon. Hinahamon kita. Pagbigyan mo na, Johnny. Matagal na akong hindi nakakapanood ng live eh. Ako magre-referee. Libre umawat, libre kumampi. Tama na! Tama na! Tama na! Ay! Oh! Ano bang kaguluhan nito? Oh, Eric! Magandang gabi, Ochi. Boss. Ano ba nangyari? Wala ho. Itong singer ko, ni-reduce ko lang ho. Medyo mabigat ho sa stage eh. May dugo ito ah. Ano nangyari dito? Siya ho yung nagtuturo sa amin. Medyo kontra sa tiyempo. Kaya siya ho yung tinamaan. Eh bakit dito kayo nag-iensayo? Traffic obstruction ito ah. Bakit di sa gym na lang? Para safe pa kayo. Pasensya na ho kayo, sir. Sa ulitin, wag na. Dahil sa nakaka-istorbo kayo eh. Ha? Sige ho, sir. Salamat. Salamat. Sige, Johnny. Ma'am, pinatawag niyo raw ako. Yes, sit down.
Hello? O, pinatawag mo ba si Johnny? O, papasukin mo kaagad. Opo. Bakit may pasa ka sa mukha? Naduruso kanina sa banyo. Good morning, ma'am. May pasa ka rin. Na paano yan? Doon sa neighborhood namin. Nabugbog ako eh. Nagsasabi ba kayo ng totoo? O kayong dalawang nag-away? Naipit ako sa traffic kanina at in-escort ako ni Captain Tumenes. Meron siya na ikwento sa akin na nag-ensayo daw kayong dalawa sa gitna ng kalye. Bigyan ninyo ako ng kahihiyan, ha? Pareho kayong identified sa kumpanyang ito. Kung meron dapat makita ang tao sa inyo, ang magandang pagsasamahan. Magkamay kayong dalawa. Well, Tsaka natin. Tara na, Nong. Meron ko po iba. Tara na! Tingin niya. Parang ganun. Sige, Nong, kaya mo yan. Aray! Tandaan lang! Maganda siya. Please naman, Sarah. Kaya naman kita nilapitan. Dahil alam ko ikaw lang ang tulay ko. Para magkasundo kami ni Johnny. Kailangan pa ba ako doon? Eh, napakabait namang tao ni Johnny. Alam mo, kausapin mo lang yon. Sigurado akong haharapin ka para walang nangyari. Di ba, Johnny? Sarah, sige na. Favor lang. Ayoko na maisipin ng boss natin na binaliwala ko yung payo niyang huwag daw mag-away. Kung gusto mo bukas, o kaya sa makalawa. Huwag lang ngayon kasi niluto na namin yung mga pagkain dadalhin namin kay inay eh. Andiyan naman si Mimay. Mimay, pwede. Eric, papalpasan ng Maynila ito ah. Akala ko pa sabi mo pupuntahan natin si Johnny. Relax ka lang. Hindi naman masamang taong kasama mo. Ibalik mo ako. Iuwi mo ako sa amin. Patutunayan ko lang sa'yo na ako ang nababahi sa'yo. Hindi si Johnny. Halika na. Baba na. Hindi ako bababa dito. Alam mo, malayo-layo na tayo sa Maynila. At saka, ang huling balita ako, dito raw, marami yung mga NPA. Pero, ano doon? Marami kang makikita. Sige. Tingnan natin na... Kumain ka na muna. Mainit na mainit. Alam kong gutom na gutom ka na eh. Kahit mamatay ako sa hindi pagkain, di mo ako mapipilit. Iuwi mo ako sa amin ngayon din. Pag inapot ako dito ng hanggang bukas, malaking sasagutin mo. Hindi mo ba naiintindihan? Maganda naman intensyon ko ah. Kung ilang araw mong hindi makikita si Johnny at magbabakasyon tayo dito. Ilang araw? Nasisira na ba ulo mo? Yun ang kailangan mo, Sarah. Ang malayo muna kay Johnny. At matuklasan sa iyong sarili the things we have in common. Alam mo, wala akong tiwala sa mga taong lumaki sa Amerika. Iba ang sense of values nila. Ang labo mo talaga, no? Buhay ko gusto mong desisyonan? Bakit hindi ka lumagay sa pwesto mo? Hayaan mo si Johnny sa pwesto niya. Pagkatapos, akong magpapasya. Yun nga ang ginagawa ko eh. Ang bigyan ka ng pagkakataon na magdesisyon ng tama. Sa Maynila, tagilid ang timbangan mo. Malilito ka lang.
Dahil sa mga tilian ng mga fans ni Johnny. Alam ko kung saan nagtatapos ang pagiging mga singer namin at kung saan nag-uumpisa ang aming pagiging tao. Bakit ba hindi ka muna pwede magbakasyon dito? Pagbalik natin sa Maynila, respetuhin ko kung ano man desisyon Hindi mo. ko kailangan ng bakasyon. Ngayon pa lang sasabihin ko na sa'yo, sa pagka-edukado, sa pagka-maginoo, at kahit na sa pagkalalaki, wala ka sa kalingkingan ni Johnny. Ah, ganun ha? Ano ba? Ano ba? Sige! Sige! Ituloy mo! Sige! Ikaw naman mas malakas eh! Total kahit anong laban ang gawin ko sa'yo, magagawa pa rin ko ng gusto mo sa akin! Sige! Ituloy mo! Para marinig ko pala mga mayabag mo, banditiri na ako! Maamoy ko pala mga babango mo, bumabaliktad na sikmura ko! Marinig ko pala mga pangalan mo, masusok ka na ako! Maginoo, at kahit na sa pagkalalaki, wala ka sa kalingkingan ni Johnny. Sige! Ituloy mo! Para marinig ko pala mga pangalan mo, masusok ka na ako! Sarah, I'm sorry. Huwag ka magsalita. Pilitin mo makapagpahinga. Nakakaya ang mga ginawa ko. Nagkulang din ako. Hindi ko naintindihan kung hanggang saan ka maaaring itulak ng iyong pag-ibig. Pero ngayon alam ko na. Mahal din kita. At hindi ko makakaya kung mawawala ka sa akin. Kaya magpagaling ka na't huwag mo akong iiwan. Hi, good morning. Oh, Johnny. You'll have to do me a favor. Alam mo namang pilay na pilay ako pag ganyan naka-confine sa ospital si Eric. Puntahan mo lamang si Sarah at sabihin mong magpe-perform kayo sa Muntinlupa. Taon-taon, hindi ko matanggihan ang request na yan. Our company has been so blessed. Yan lamang magagawa nating pasasalamat. Walang iba kundi si Miss Sarah Montesa. Thank you, Johnny.
sa inyong lahat, mga kaibigan. Kami po'y nagagalak at naanyayahan niyo po kami dito ngayong gabi. At ito pong aking ihahandog na kanta sa inyo ay ngayon ko pa lamang po aawitin dahil matagal hong inaamag ito sa aparador ng aking ina. At hindi ho namin mahanap ang karugtong nito, kaya ho tinapos na lang ho ni Johnny. Ngayon po, tingnan po natin kung magtutugma ang lumang umpisa at ang bagong karugtong. Para po sa inyong lahat ito. Simula ng ating buhay, doon sa sulok ng daigdig, nakapos sa kapalaran. Ang bawat araw na nagdaan ay di nalimutan. Paghihirap ko'y matagdagan. Mayroon pa bang ibang paraang mabuhay? Kaya sa iba't ibang landas, ako ay napadpad hanggat di ko nahahanap. Ano o sinong mayroong kapangyarihang baguhin kahit na lumipas at darating pang bukas. Nais ko lang ika'y tulungan, katotohanan ngayon'y matagpuan. Minsan ako'y nakarinig isang maamong tinig mula sa aking dibdib. Sabi niya kapag ngiti sa puso'y nagbalik, asahang mababago, kinakis ng daigdig. Kaya sa iba't ibang landas, ako ay napadpad hanggat di ko nahahanap. Ano o sinong mayroong kapangyarihang baguhin kahit na lumipas at darating pang bukas. Minsan ako'y nakarinig isang maamong tinig mula sa aking dibdib. Sabi niya kapag ngiti sa puso'y nagbalik at may tiwala sa kapangyarihan, taglay ng pag-ibig. Asahan mong may himalang nagaganap sa buhay mo. Johnny! Thank you. Thank you ho. Lo, kagabi ho sa show namin sa Muntinlupa, meron hong isang preso, kabisado ho niya yung kantang ginawa ni Arsenio Rivera. Siya ho kaya yun?
Bay, baka naman yung kantang yun ay sumikat nung kapanahonan ng preso. Ngayon, kung mahilig siya sa musika, maaaring namemorya niya. Pwede nga pala, no? Sayang. Akala ko nasolve na natin yung mystery. Ewan ko. Basta ibang nararamdaman ko dun sa presong yun eh. At hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman ang buo niyang pagkatao. Tarantado ka. Hindi ba sinabi ko na sa'yong iwasan mo si Sarah? Kagabi, pati yung paglabas ninyo sa Muntinlupa, kayo pa rin ang magkapareha. Desisyon ng kumpanya yun. Paano ako tatanggi? Nakapirma na ako sa kanila. Hindi ba ang sabi ko sa'yo, kahit magkano multa'y babayaran ko? Baka akala mo, kung mo pinag-aral ka sa Amerika at nasa ustunggulan ka na, solo mo na buhay mo. Ako ang masusunod. Kung ayaw mong pagsisihan na ipinanganak ka sa mundong ito. Arsenio Rivera, may dalaw ka! Sino yun? Mang Arsenio, pasensya na ho kayo kung naistorbo namin kayo. Eh ako nga ho, ayaw niyo patahimikin. Kailangan daw ho niya makausap ang kompositor ng hinahanga niyang kanta. Upo kayo. Ano ba ang may paglilingkod ko sa inyo? Anak ho ako ni Vina Montesa. Hindi ko naman ho makausap si inay dahil sa kanyang sakit. Kaya naisip ko ho na baka ho kayong makasagot dun sa kung bakit ho napunta sa aparador ni inay ang inyong komposisyon. Kaibigan ko ang tatay mo. Dati kong kasama sa combo. Kilala niyo siya? Anong pangalan niya? Naging close ho ba kayo sa pamilya namin nung araw? Mang Arsenio, bakit ho apelido ni inay ang ginagamit ko? Nag-away ho ba sila? Hindi niyo na ho ako sinagot, Mang Arsenio. May tinatago ho ba kayo sa akin? Kung talagang kaibigan lang kayo ng itay ko, bakit ho ayaw magsalita ni Lolo Ike tungkol sa inyo? Hindi kaya kayong tunay kong ama? Pambihira. Paano ka magkakaroon ng amang bilanggo? May pangalan ka. Sumisikat ka. Iwasan mo na ang pagpunta rito pag wala kayong palabas. Makakasira sa'yo. Kung kayong itay ko, hindi ko kayo ikahihiya. Tay? Tay? Pwede ba tayo mag-usap? Nabusan mo na eh. Gusto kong malaman kung napag-aralan mo sa Amerika ang pumasok nang hindi kumakatok. Palagay ko, mas malaking kawalang hiya ang ginagawa mo. Sabi ni Mrs. Galvez ikaw daw may ideya na i-hold ang lahat ng mga recordings, TV at personal appearances ko. Oo, ako nga. May kontrata ako sa inyo. Ang nakasulat doon, iaakit niyo ako, hindi babagsak. Wala namang problema, di ba? Kahit wala kang ginagawa, binabayaran ka ng kumpanya. Hey, you know darn well why I'm part of this blasted company of yours. Gusto kong malapit kay Sarah, kaya namamatay ka sa selos. At ginagamit mo ang iyong posisyon upang gumante. Anong klaseng lalaki ka? Di ka makalaban ng patas. We will have to suspend all of your activities. Sa kailingin na rin ni Sarah, mas importante raw na gamitin mo lahat ng oras mo at pagsisikap para malaman mo kung sino ang tunay mong ama. Kung interesado ka, sunduin natin si Sarah. Sasamahan niya tayo sa taong may hawak na inyong lihim. Si Arsenio Rivera. Matagal ko na nadidinig. Pero noong ko lamang napatunayan. Sa hukuman, hindi yun totoo ang palaging nananalo. Malimit,
Yung may maibabayad sa magaling na abogado. Halika, Hilda. Sayo tayo. Ewan. Kakakain-kain ko lang. Pambira ka naman. Alam ko mas gusto mo kasi si RC. May trabaho pa yan eh. May break time sila. Tsaka kahit hindi kami makapagsayaw, makikipagkwentuhan na lang ako sa iba. Sige na. Marami naman nagkakandara pa dyan sa kagapuhan mo eh. Hindi naman kita maintindihan eh. Kung sino pa yung may asawa, siya pang Hindi kita pinakikialaman, George, kaya pabayaan mo rin ako. Now scram bago mo sirahin ang gabi ko. May araw din sa akin yung gagong yan. Sige na, halika na. Isayo muna ako. Pambihira. Ngayon lang ako makakapagpahinga eh. Basta. Oo nga pala. Bukas hintayin kita sa bahay ng after lunch, ha? Kahit saglit lang, pasyalan mo ko, ha? Para ano pa, Hilda? Alam mo namang meron akong asawa. At ang utol mo kasama ko sa combo. Ito naman, para kakausapin ka lang eh. Akala mo naman lagi ka marirape. Tsaka may papakita na naman ako sa yung gitara eh, ha? Pinadala ng auntie ko galing sa States, ha? Oh, ikaw na namang inutusan ni Ate Hilda, no? Para isyaw siya ni RC. Pare naman, alam kong loko-loko si Ate Hilda sa kaibigan natin. Pero may asawa na yung gagong yan eh. Kung gusto mong tulungan si Ate Hilda, ilayo mo kay RC. Huwag ilapit. Sorry, Brad. Alam mo namang hindi madaling tanggihan ng kapatid mo eh. Excuse, Hi. Oh, nasan yung gitara ipapakita mo sa akin? Ito naman, mamaya na yon. Mas importante pa bang gitara kaysa sa akin? Hindi ko yata nakikita ang parents mo ah. Bakit naman kita papupuntahin dito kung hindi tayo libre? Tsaka kahapon pa sila umakit ng Baguio eh. Si Julio, nasan? Hindi mo para magtanghalian eh. Siguro tutuloy na yun sa club. Mabuti pa yata, umalis na ako dahil baka malate pa ako sa show. Tsaka... Ito naman, alas 8 pa naman ang simula ng show nyo. Tsaka 20 minutes lang naman ang biyahe mula rito ah. Ano ka ba? Relax ka lang. Malay mo, baka hindi na maulit ang pagkakataon nito. Hilda, mali eh. Unang-una, may asawa akong tao. May anak ako. Buntis pa ang misis ko. Pangalawa, barkada ko ang utol mo. Kalimutan na muna natin ang ibang tao. Sa oras na ito, malagay ikaw at ako. Hilda, ano ka pa naman? Ano ka ba? Bakit ba? Ito kaibigan mo, sabi ko nga sa kanya, umalis na siya kasi wala akong kasama eh. Ayan pinupuwersa ako. Mas ka na! Huwag ka nang babalik dito kahit kailan. Maghanap ka na ng iba mong makakantahan. Ina, eto na si Arsenio. Inaalagaan ba yung baby natin? Arsenio, si Junior, nawawala ang anak natin. Anong nawawala? Paano nakalabas ng bahay yun? Naglalaro lang dyan kanina sa tapat eh. Ang sabi ng mga kalaro, meron daw coaching huminto. Tinawag daw si Junior nung sakay at saka ibinili ng sorbetes. Nawawala ang anak ko. Gusto ko makausap si Hilda. Anong pakialam mo kung mawala man ang buong pamilya mo? Julio, alam mong mahirap kami. Walang kikidnap sa anak ko para ipatubos. Si Hilda lamang ang alam ko may sama ng loob sa akin. Pagkatapos mo pagsamantala ng magandang pakikisama ng utol ko, sa pakinom pagbibinta mo, hindi ko siya pinagsamantalahan. Tita, bakit po? Nasaan na po ang mga bandido? Huwag ka maingay. Andiyan dyan yung mga bandido sa baba. Baka marinig tayo. RC, tama na! Ano ba? Pagsabihin mo yung kaibigan mo, ha? Pag tumapak ulit dito yan, bahala nang sasalubong sa kanya. Tama na. Hello? Hello, RC. Si Hilda ito.
Kung gusto mo pang makita ang anak mo, puntahan mo ako dito. Tsaka huwag ka magsasama ng kahit sino, ha? Anong address? Natatandaan mo ba yung bahay sa Little Baguio? Kung saan tayo nag-meet no New Year's Eve? Dumiretso ko lang yung malaking lumang bahay sa kanto. Oo, alam ko. O ngayon, huling tanong, iiwanan mo ba yung gagong singer na yon? O talagang ayaw mo nang huminga? Kahit 10 beses mo akong patayin, hindi ko pa rin matatalikuran si Arsenio para sa'yo. Matapos mong awatin ang magkaibigang nagsusuntukan, ano nangyari? Hinata ko na papalayo si Arsenio. Sinong Arsenio? Arsenio Rivera ho, ang nasa sakdal. At habang papalabas na ho kami ng bahay, wala ho siyang tigil ng pagsigaw ng hindi pa tayo tapos. Magbabayad ka. Hindi totoo ang sinasabi niya. Sagutin ko ang telepono. Boses ng kapatid ko. Takot na takot. Umiyak. Puntahan ko raw siya. Gusto siyang pagsamantalahan ng nasasakdal. Katatapos pa lamang niya ibigay sa akin ng address nang may marinig akong ingay. Parang pintong bumukas. Bigla na lamang niyang binaba ang telepono. At anong inyong ginawa? Wala akong inaksi ang sandali. Pinuntahan ko ang lugar. At doon, natagpong ko si Arsenio Rivera. Mula nang makulong ako ay hindi ko na nakita si Bina. Nabalitaan ko na lang na tuluyan nang nawala ang kanyang katinuan. Hindi ko nakita ang kanyang pinanganak. Ikaw yon, Sarah. Noong una kang malagay sa dyaryo, nabasa kong ikaw ay anak ni Bina Montesa. Alam ko na. At nang mabasa ko, Johnny, Na ikaw ang nag-iisang anak ni Julio Abrigo, hindi ako naniniwala. paug siya. Wala akong katibayan. Pero malakas ang kutob kong ikaw ang panganay naming kinidnap niya. Magkapatid tayo. Yung palang nararamdaman ko sa'yo, tukso ng dugo. Akala natin ay pag-ibig. Kaya pinagsilosan kita. Tulungan niyo akong tuklasin ang katotohanan. Tay. Anak. Ayan, matibay na ang iyong prueba. Si Sarah ay anak ng isang luka-luka. Hawak mo ang Xerox ng kanyang confinement sa St. Mary's Home. Isang asylum para sa mga may siraulo. Pangit kung sa akin manggagaling. But, kung sa'yo, everything is fair in love and war. Hindi masasayang ang pagod niyo, Mr. Abrigo. Titiyakin kung hindi kayo magkakaroon ng balae na may sira sa kukote. Iho, may kailangan ka? Dad, sinong tunay kong ama? Si Arsenio Rivera ba? Anong katarantaduhan ang pinagsasabi mo? Yung totoo, Dad. Kapatid ko ba si Sarah? Oo. Ang ama ninyo ay yung sinasabi mong kriminal. Ang ina ninyo ay luka-luka. Johnny, hindi makakawala si Sarah sa batik ng kanyang pagkatao. Pero ikaw, ligtas ka. Hindi ko babawiin ang aking pangalan. Mula pa sa akin pagkabata. Nagtataka na ako kung ba't wala akong nadamang pagmamahal sa inyo. Nakaharap ko na pareho ang aking mga magulang. Sa kabila ng kanilang pagkatao, naramdaman ko sa kanila ang bukal sa puso na pagmamahal ang magulang sa anak. Wala kang utang na loob. Ito ba ba igaganti mo sa amin ng iyong mama? Marami akong dapat ipagpasalamat. Tinatanggap ko yan sa harap ninyo, Dad. Pupuntahan ko rin ang mami para sabihin sa kanya. Pero pagkatapos nito, kinaitay at inay na ako. Marami pa akong dapat habulin. Thanks, Dad.
Johnny! Johnny! Huwag kang pabigla-bigla! Johnny! O sige. Pilitin ninyo maabutang bukas ang bangko. Saka na lamang ninyo pirmahan ang voucher. Okay. Salamat po. Salamat ho. Bye-bye. Lakad na. Johnny, can you spare me a minute? Margo, some other time na lang ha? Kasi nagmamadali kami, baka magsara yung bangko. Ano ka ba? Nakaka-insulto ka na eh. Lagi mo lang binibigyan ng importansya itong mga agaw na to eh. Ako bang tinutukoy mo? Bakit? May iba pa bang kasama si Johnny? Bakit ba matagal ko nang nararamdamang kumukulo ang dugo mo sa akin? Anong dapat kong gawin? Mag-fiesta dahil pinasok ng ahas ang aming kumpanya? Biruin mo, tangay ko na ang sisiw. Naagaw mo pa rin. Sinong inaagaw ko, si Johnny? Si Johnny. Si Eric. Alam mo, galing mo rin eh. Para kang mainhing hindi makabasag pinggan. Pero ang kamandag mo, daigang kobra. Come on, Sarah, let's go. Alam ko kung bakit hulog na hulog ang damdamin sa'yo ni Johnny. Dahil nagawa mong ilihim sa kanya na ang iyong ina ay isang lokaret. Talaga? Sa palagay mo hindi alam ni Johnny na si Inay ay pasyente sa St. Mary's Hospital? Kaya nga kami naghahabol sa bangko eh. Kasi magbabayad kami para mailabas na ang aming ina. Uy, bago yan ha? Bakit? Kasal na ba kayo para maging ina niya ang iyong ina? Hindi. Ina niya ang aking ina dahil iisa lang nagsilang sa amin. Ganun yun, babaeng malisyosa. Hindi kami pwedeng magpakasal ni Johnny dahil sa mata ng tao at sa mata ng Diyos, bawal magpakasal ang magkapatid. O ngayon, pwede mo na kaming pakawalan dahil nagkataong sa lalaking hinahangad mo, importanteng magsilbi sa inang may sakit. Kuya naman, sa susunod, kung pipili ka na magiging hipag ko, pumili ka naman ng medyo marunong munang mag-isip bago managasa sa damdamin ng kapwa. Kuya, halika na magsasara ng bangko. Halika na. Dahan-dahan po, Inay. Teka, sandali. Dito. Upo na po. Akin na. Masayang-masaya ako ngayon dahil kumpleto na kayong mga anak ni Bina. Isa na lang ang kulang at buo na ang inyong pamilya. Johnny, sa dami ng kuneto ng lolo, gusto kong humingi ng abogado kay Eric. Magpatulong tayo, pa-review natin ang kaso ng tatay. Magaling na criminal lawyer ng ninong ko. Sigurado ako na hindi niya tayo tatanggihan. Tay! Tay! Ang release paper mo, andon. Kunin mo na lang. Salamat ho. Tay, malaya na kayo. Maraming salamat sa inyo. Pare! Dali mo na ito. Para sa'yo. Kaya mo, pare. Dadalaw-dalawin kita. Siyempre. Pero siguruhin mo lang hindi ka na babalik dito. O bakit naman? Paano kung may okasyon at gusto ko kayong kantahan? Iba ng usapan yun. Alam mo namang welcome ka rito eh. At kung kailangan ho nila ng show, sabihin niyo lang ho sa akin, ako hong bahala. Asahan namin yan, ha? Oo. O, pare. Sa'yo na yan. Gamitin mo na, ha? Salamat, ha? At saka... Ano nangyari doon? Sige po. Sige, halika na, Tay. Tay, akin na po. Uy, andyan na sila. Halika, magkakaroon tayo ng pagkain. Dali.
kayo? Kanina pa ho naghihintay si inay. Johnny! Sasama ka sa akin kung ayaw mo maubos ang pamilya ni Sarah. Hindi ka pa rin pala nagbabago, Julio. Pagka may gusto, baril ang panakot. Paano ka nakalabas? Habang buhay ang hatol mo Sa hukuman ng tao na napapaikot ng salapi, oo. Pero sa hukuman ng Diyos, alam niyang wala akong kasalanan. Marami kang daldal. Johnny, halika na. No. Huwag mong pilitin ang ayaw. Wala kang pakialam. Minsan mo na akong inabuso. Uulitin mo pa sa anak ang ginawa mo sa ama? Pag hindi ka tumigil, pasasabugin ko yung ulo mo. Sige, ipakita mo sa lahat kung sino sa atin ang mamamatay tao. Pinipilit mo! Why, Dad? Why? Jerry, patay na ang daddy mo. Dad? Baliwala ho ito. Mababaw lang naman ang sugat eh. Lalagyan ko lang ho ng gasa para di ma-infeksyon. Madaramay pananabik
Sakaling minsan pa sa'yo dumaan ang kalungkutan,